7 taon na ang nakalipas, ang babaeng aking pakakasal ay iniwan ako para sa mayamang kapatid ko. Ngayon, sa libing ng aming ama, dumating ang kapatid ko kasama siya, puno ng kislap at yabang. Lumapit siya ng sapat para maamoy ko ang mamahaling pabango niya at bumulong. Kaya pala, nanalo ako, di ba? Mahirap ka pa rin. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata at mahinahong sinabi, "Oo nga, ipakilala ko sa iyo ang asawa ko." Natigilan siya dahil katabi ko ang isang taong hindi niya inaasahang makikita. Isang taong sisira sa lahat ng iniisip niyang alam niya tungkol sa panalo at pagkatalo. Ako si Daniel Torres. 35 anyos ako at sa nakalipas na 9 taon, binuo ko ulit ang buhay na winasak ng 2 pinagkatiwalaan ko. Ang ikukwento ko ay hindi lamang kwento ng pagtataksil. Ito ay tungkol sa pagtuklas na minsan ang pinakamasamang nangyari sa iyo ang naging pinakamabuti na maaaring mangyari. Pero bago ko ikwento kung paano naganap ang lahat sa libing na iyon, bago ko sabihin ang babaeng katabi ko na nagpawalang kulay sa mukha ng dating fiancé ko, kailangan ko munang ibalik kayo sa panahon na 28 anyos ako, nagtatrabaho bilang guro ng kasaysayan sa high school sa Quezon City. Kumikita ng humigit kumulang 100,000 bawat buwan at akala ko nasa tamang landas na ako ng buhay ko. Kung nag-e-enjoy ka sa kwentong ito, paki-hit ang subscribe button. Mag-comment sa baba kung may karanasan ka na kung saan naabutan ng karma ang nanloko sa'yo. At paki-smash ang like button dahil malapit nang maging intense ang kwentong ito. Siya si Jasmine Hernandez. 26 anyos siya nang magkakilala kami. Nagtatrabaho bilang dental hygienist sa klinika kung saan ako pumupunta para sa taunang check-up. May kulay kastanyas na buhok siya na sumisikat sa liwanag, berde ang mata na parang nakikita ka hanggang buto, at ngiti na nakakapagpawala ng mga alalahanin mo. Nagsimula kaming mag-date pagkatapos kong makapangahas na mag-aya sa kanya pagkatapos ng 3 appointment ko noon. Hindi pa ako nangangailangan ng ganoon karaming dental work dati, pero palagi akong nakakahanap ng dahilan para bumalik. Komportable ang relasyon namin. Iyon ang salitang gagamitin ko. Komportable. Kumakain kami sa mga chain restaurant, nanonood ng Netflix tuwing Biyernes gabi, at nag-uusap tungkol sa pagbili ng bahay balang araw kapag may sapat na ipon para sa down payment. Gusto ni Jasmine ang ideya ng katatagan. Lumaki siya sa pamilyang nahihirapan sa pera. Ang ama niya ay palipat-lipat ng trabaho at sinabi niya sa akin sa ika-4 na date namin na ayaw na niyang mabuhay ng ganun muli. Nag-propose ako pagkatapos ng 2 taon sa isang camping trip sa Taal Lake. Walang labis, kami lang 2, apoy sa kampo at singsing na inipon ko ng 6 na buwan. Nagkakahalaga ito ng 150,000 na malaking halaga sa sahod ng guro. Umiiyak siya nang sabihin niyang oo. At naalala ko ang pag-iisip na ako ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo. Ang kapatid kong si Gabriel ay 32 anyos noon. 4 na taon ang tanda sa akin at kasing iba namin hanggat maaari. Kung saan pinili ko ang edukasyon at layunin kaysa sa kita, si Gabriel ay pinili ang pera kaysa sa lahat. Nagsimula siya ng tech consulting firm pagkatapos ng kolehiyo, sumakay sa alon ng mga kumpanyang gustong mag-modernize, at sa edad na 30, kumikita na siya ng milyon-milyon bawat taon. Nakatira si Gabriel sa isang penthouse sa Makati na may floor-to-ceiling windows na tanaw ang lungsod. Nagmamaneho siya ng itim na luxury SUV at nagsusuot ng mga suit na mas mahal pa sa buwanang upa ko. Pero ito ang tungkol sa kapatid ko. Hindi siya nasisiyahan kailanman. Bawat tagumpay ay basta hakbang lang sa susunod. Bawat tagumpay ay sinusukat lang kung gaano kalaki ang susunod. Nagkaisa kami sa iisang bahay, magulang, pero sa kahit anong dahilan, napagdesisyunan ni Gabriel na ang panalo lang ang mahalaga. At ang panalo para kay Gabriel ay ang magkaroon ng higit sa lahat, lalo na higit sa akin. Ang aming ama, Ricardo Torres, ay palaging mas mahigpit sa akin kaysa kay Gabriel. Negosyanteng nagtayo ng chain ng hardware stores mula sa wala ang tatay. At hindi niya naintindihan kung bakit pinili kong magturo kaysa sa negosyo. Sayang ang potensyal mo, sabi niya sa mga hapunan sa pista. Naiintindihan ni Gabriel.
Alam niyang ang pera ang paraan ng pagmamarka sa buhay. Nakaupo si Gabriel doon na nakangisi, sumisipsip ng papuri ng tatay tulad ng halaman sa araw. At nakaupo ako doon na umiinom ng beer, pinaalala sa sarili na pinili ko ang buhay na may layunin kaysa sa pera, na gumagawa ako ng pagbabago sa buhay ng mga bata, na hindi lahat ay pera. Pero minsan sa gabi, iniisip ko kung tama ang tatay, kung mali ang pinili ko. Sa engagement dinner, nagsimulang magulo ang lahat, bagamat hindi ko napansin noon. 3 buwan na kaming engaged ni Jasmine at nagplano kami ng maliit na hapunan ng pamilya para ipagdiwang kasama ang magkabilang pamilya. Mga magulang, kapatid lang, walang labis. Pinili namin ang isang Italian restaurant sa Quezon City, yung may red checkered tablecloths, kandila at bote ng alak. Dumating si Gabriel ng 20 minuto ng huli, pumasok na parang nasa entablado at agad na hinawakan ang usapan. Pinag-usapan niya ang latest deal niya, merger na magbibigay sa kanya ng malaking kita. Nag-order siya ng pinakamahal na alak sa menu nang hindi nagtatanong kung ano ang gusto ng iba. At patuloy niyang binigyan ng atensyon si Jasmine, tinatanong tungkol sa trabaho, pamilya, pangarap sa hinaharap. Noon, naisip ko friendly lang siya. Nag-e-effort sa future sister-in-law. Mukhang na-charm si Jasmine sa atensyon, tumatawa sa biro niya, nagtatanong tungkol sa negosyo niya. Naalala ko ang pagmamalaki na nagkakasundo ang kapatid ko at fiancé ko. Inilagay ako ng nanay ko, Patricia, sa isang tabi nang pumunta ako sa CR. "Daniel, anak," sabi niya, maingat ang boses. "Baka bantayan mo kung gaano kadalas mag-usap si Gabriel kay Jasmine. Alam mo kung ano ang kapatid mo." Tawa ko lang ito. "Nay, mabait lang siya. Okay lang." Pero alam ng mga nanay, nakikita nila ang mga pattern na masyadong malapit tayo para mapansin. Sa mga sumunod na buwan, napansin ko ang maliliit na bagay. Madalas nabanggitin ni Jasmine si Gabriel sa usapan. Sabi ni Gabriel may restaurant daw dapat naming subukan. Sabi ni Gabriel babagsak daw ang housing market, baka hintayin muna natin bumili. Sabi ni Gabriel dapat daw mag-dental practice management si Jasmine. Matalino raw siya para maglinis lang ng ngipin habang buhay. Sinabi ko sa sarili na walang masama. Matagumpay si Gabriel, marunong sa mundo, opinyon niya may bigat. Siyempre, pakikinggan ni Jasmine ang payo niya. Pero dumating ang text messages. Hindi ako yung tipo na tinitingnan ng phone ng nobya. Hindi ko ginawa noon. Hindi ko naisip na kakailanganin ko. Pero isang gabi, iniwan niya ito sa coffee table ko habang naliligo at may notification. Message mula kay Gabriel. "Can't wait to see you again. Last night was incredible." Parang bumagsak ang tiyan ko sa sahig. Sinabi ko sa sarili na hindi ibig sabihin yon. May paliwanag siguro. Baka nagkita sila sa kung saan. Baka surprise para sa akin. Binuksan ko ang thread at natapos ang mundo ko. Buwan ng mga mensahe, paglalandi, pagplaplano ng lihim na pagkikita, mga explicit na bagay na hindi ko na uulitin. Matagal na silang nagkakasama ng hindi bababa sa 8 na buwan. Nagkikita sa penthouse niya habang nasa trabaho ako. Nagre-rate ng papel, nagpaplano ng lesson. Walang kamalay-malay na niloloko ako ng fiancé ko kasama ang sarili kong kapatid. Hindi lang tungkol sa sex ang mga mensahe. Pinag-uusapan nila ang kinabukasan. Sabi ni Gabriel kay Jasmine na deserve niya ang mas mabuti kaysa sa broke na guro na hindi na uunlad. Sabi ni Jasmine kay Gabriel na mali ang sinabi niyang oo sa akin. Na nagsisettle siya para sa seguridad kaysa sa tagumpay. Isang mensahe mula kay Gabriel ang tumatak. Si Daniel ang disappointment ng pamilya palagi. Alam ito ni Dad. Alam ko. At sa loob-loob mo, alam mo rin. Deserve mo ang taong makakapagbigay ng buhay na gusto mo, hindi yung magpapanatili sa iyo sa katamtaman habang buhay. Paglabas ni Jasmine mula sa banyo, nakabalot sa tuwalya ko, nakangiti na parang walang problema. Nakaupo ako sa sofa na hawak ang phone niya. "Daniel, ano to?" simula niya. "Gaano katagal?" tanong ko, sorpresa na kalmado ang boses ko. "Hindi ko alam kung ano." "Huwag mo akong lokohin, hindi na ngayon. Gaano katagal kayong nagkakasama ng kapatid ko?" Matagal siyang tumayo doon, tumutulo ang tubig mula sa buhok niya sa carpet ko. Pagkatapos ay nagbago ang mukha niya. Nawala ang guilt, pinalitan ng mas matigas.
Defiance siguro, o pagkaginhawa na lumabas na ang sekreto. 5 buwan, sabi niya, mula sa birthday party ni Dad. Noon ako ang driver, inaalagaan ng tatay na nakainom ng sobra, sinisigurong nakauwi ang lahat ng ligtas. Habang ako ang responsible na anak, si Gabriel ang gumawa ng move. Bakit? Tanong ko, bagamat alam ko na ang sagot. Umupo si Jasmine sa harap ko, hindi na nagtago. Dahil kay Gabriel ko makukuha ang buhay na gusto ko. Daniel, pagod na ako sa budgeting ng lahat. Pagod na sa pagpili kung bibili ng bagong damit o mag-iipon para sa bahay. Pagod na sa pagplaplano ng kasal na hindi ko afford. Dinala ako ni Gabriel sa mga restaurant na mas malaki ang bill kaysa sa weekly pay mo. Binilhan niya ako ng bracelet na mas mahal pa sa kotse mo. Akala ko mahal mo ako. Mahal kita, sabi niya. At sandali nakita ko ang lungkot sa mata niya. Sa paraan ko, mabait ka, matatag ka, safe ka. Pero hindi na sapat ang safe, Daniel. Gusto ko ng higit. At kay Gabriel ko makukuha iyon. Kapatid mo siya at mas mabuti siya kaysa sayo kailanman. Malamig ang mga salita. Walang emosyon. Sorry kung masakit pero totoo yan. Pinili mong maging guro na kumikita ng maliit habang nagtayo si Gabriel ng imperyo. Pinili mo ang katamtaman habang pinili niya ang tagumpay at pinipili ko siya. Pumasok siya sa kwarto ko, nagbihis, at kinuha ang mga gamit na naiwan niya sa apartment ko. Ang singsing na inipon ko ng X na buwan ay naiwan sa coffee table kung saan inilagay niya. Hindi siya lumingon nang lumabas siya ng pinto. Nakaupo ako sa apartment ko na nakatitig sa singsing na iyon at napagtanto ko na nawala ang lahat. Ang fiancé ko, ang kapatid ko, ang tiwala ko, ang pamilya ko, lahat sa loob ng 20 minuto. Kinabukasan, tinawagan ko si Gabriel. Sumagot siya sa ikatlong ring, ang boses na puno ng yabang na maghihintay sa akin ng maraming taon. Alam ko tatawagan mo, sabi niya. Paano mo nagawa to? Paano hindi? Sagot ni Gabriel. Kamanghamanghang babae si Jasmine, Daniel. Matalino, maganda, may ambisyon. Deserve niya ang taong makakasabay sa ambisyon niya. Hindi yung satisfied sa pagiging glorified babysitter na may poverty wage. Siya ay engaged sa akin at ngayon ay sayo na siya. Ganyan ang mundo, kapatid. Ang malakas ang kumukuha ng gusto nila. Ang mahina ang nagrereklamo tungkol sa fairness. Pamilya tayo, Gabriel. Tumawa siya. Tumawa talaga. Ang pamilya ay aksidente lang ng kapanganakan, Daniel. Walang ibig sabihin niyon. Pinili niya ako dahil ako ang better option. Baka matuto ka na may consequences ang mga pinili mo. Gusto kong magmaneho papuntang penthouse niya at suntukin ang mukha niya, pero hindi ko ginawa. Binaba ko lang ang tawag at nakaupo na parang hinukay ako ng kutsara. Ang pinakamasama ay dumating 2 linggo pagkatapos ng gawing official nila sa social media. Mga larawan nila sa mamahaling restaurant, sa charity gala, sa trip sa Tagaytay. Si Jasmine na nakasuot ng designer clothes at alahas na hindi ko kayang bilhin. Bawat post ay parang kutsilyo sa dibdib ko. Tumawag ang nanay ko na umiiyak. Daniel, anak, sorry. Sorry, dapat sinabi ko ng mas maaga. Nakita ko ang tingin ni Gabriel sa kanya, pero umaasa ako na hindi mangyayari. Tumawag din ang tatay, pero iba ang mensahe niya. Kailangan mo ng move on, anak. Pinili ni Jasmine. Ginawa ni Gabriel ang kanya. Ang pag-away ay hindi magbabago ng kahit ano. Tanggapin mo at focus sa sarili mong buhay. Walang sorry, walang pag-amin na mali ang ginawa ni Gabriel. Basta disappointment na hindi ko kayang i-handle ng mabuti. Doon ko napagtanto na tunay akong nag-iisa. Ang susunod na 6 na buwan ang pinakamadilim sa buhay ko. Nawalan ako ng 15 libra dahil hindi ako makakain. Hindi makatulog ng mahigit sa ilang oras. Dumadating sa trabaho na parang bangkay. Dumadaan sa galaw ng pagtuturo habang patay sa loob. Napansin ng mga estudyante ko. Isa sa kanila si Tyler na laging nasa likod na natili pagkatapos ng klase isang araw. Sir Torres, okay ka lang ba? Mukha kang malungkot talaga. Sinubukan kong iwasan pero hindi pinakawalan ni Tyler. Sabi ni Mommy, kapag nahihirapan ka, kailangan mo pa ring ituloy kahit ayaw mo na. Sabi niya, iyon ang itsura ng tapang. Si Mommy ni Tyler ay single parent na nagtatrabaho ng 2 trabaho.
Nakita ko siya sa parent-teacher conference, ang pagod sa mata, ang determinasyon, at narito ang anak niya na nag-e-encourage sa guro niya na gumuho. Natatak sa akin ang usapan na iyon. Walang luxury ng pagkagiba ang nanay ni Tyler. Itinuloy niya lang. Nagsimula akong magpa-therapy kay Dr. Helena Morales. Mahal siya, kinain ang budget ko na mahigpit na, pero sulit ang bawat piso. Tinulungan ako ni Dr. Morales na maintindihan na ang ginawa ni na Gabriel at Jasmine ay walang sinasabi tungkol sa halaga ko bilang tao at lahat tungkol sa karakter nila. Pinili mo ang career batay sa values, sabi niya sa isang session. Pinili nila ang isa't isa batay sa kasakiman at status. Sino sa tingin mo ang magiging mas masaya sa huli? Mukhang masaya sila sa mga larawan nila, sabi ko nang may pait. Ang social media ay highlight reel lang, Daniel. Walang nagpo-post ng away duda, mga sandali na napagtanto nilang itinayo nila ang relasyon sa pundasyon ng pagtataksil. Bigyan mo ng oras. Nagsimula akong tumakbo, hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan kong gawin ang galit na nagbabaga sa loob ko. 5 kilometro bawat araw. Pagkatapos, 7. Pagkatapos, 10. Mas madaling harapin ang pisikal na sakit kaysa emosyonal. At dahan-dahan, napakadahan, nagsimula akong maging ako ulit. Pero gumawa rin ako ng desisyon. Tapos na ako sa pagiging disappointment ng pamilya. Tapos na sa pagiging yung taong ini-underestimate ng lahat. Magbubuo ako ng isang bagay. Patunayan na mali ang tatay at Gabriel tungkol sa akin. Hindi ko lang alam kung ano pa noon. Ang sagot ay dumating mula sa hindi inaasahang lugar. Isa sa mga kasamahan ko, isang computer science teacher na si Gregorio Padilla, binanggit na gumagawa siya ng educational app sa tabi. Isang bagay para matuto ang mga estudyante ng kasaysayan sa interactive timelines at gamification. Problema lang, sabi ni Gregorio sa tanghalian, kaya ko ang software pero hindi ko alam ang sapat tungkol sa history curriculum para maging kapaki-pakinabang talaga. Tuwing sinusubukan kong sumulat ng content, parang Wikipedia article. Gusto mo bang tumulong? Alok ko. Ang casual na usapan na yon ay naging partnership. Kami ni Gregorio ang naglaan ng gabi at weekend sa pagbuo ng History Quest, isang app na ginagawang masaya ang pag-aaral ng kasaysayan para sa mga estudyanteng lumaki sa smartphone at short attention span. Inilagak namin ang lahat, pera, oras, kaalaman. 6 na buwan pagkatapos ng launch, may 10,000 downloads. Pagkatapos ng tax, legal fees, at paghahati kay Gregorio, umuwi ako ng 160 milyon. 31 anyos ako at bigla akong mayaman higit sa inisip ko. Pero ito ang hindi naintindihan ni na Gabriel at Jasmine. Hindi binago ng pera kung sino ako. Nagpatuloy akong magturo ng isa pang taon dahil mahal ko ito. Bumili ako ng simpleng bahay, hindi penthouse. Nagmaneho ako ng maaasahang kotse, hindi status symbol, at ginamit ko ang malaking bahagi ng pera para magtatag ng scholarship fund para sa mga estudyante mula sa low-income families na gustong maging guro. Hindi ko in-advertise ang yaman ko, hindi ko ni-post sa social media, hindi nagpadala ng yabang kay Gabriel. Tahimik, may layunin ang buhay ko at sinubukan kong iwan ang pagtataksil na halos sirain ako. Kasama sa pag-move on ang pag-date ulit, bagamat paranoid ako hanggang sa sukdulan. Bawat babaeng nakilala ko, iniisip ko kung gusto niya ako o ang maibibigay ko. Nagpapahirap iyon sa relasyon. Laging naghahanap ng hidden motive. Laging naghihintay ng pagtataksil. Pagkatapos ay nakilala ko si Sofia Lim sa isang teachers conference sa Baguio. Siya ay special education teacher mula sa Cebu City, passionate sa inclusive education, nakakatawa sa dry na paraan na nagulat sa akin. Nag-usap kami ng 3 oras sa conference center coffee at hindi ko binanggit ang sitwasyon ko sa pera kahit isang beses. Iba si Sofia kay Jasmine sa lahat ng mahalaga. Kung saan nakatuon si Jasmine sa itsura at status, si Sofia ay mahalaga ang substance at impact. Nagmamaneho siya ng 10 taong Honda Civic at hindi humihingi ng paumanhin. Nagsusuot siya ng jeans at komportabling sapatos kaysa designer labels. At kapag nag-uusap tungkol sa estudyante niya, sumisikat ang mukha niya ng tunay na pagmamahal. Nag-long distance kami ng 8 buwan bago ko siya inayang lumipat sa Quezon City.
Bago iyon, sinabi ko sa kanya ang lahat tungkol sa nakaraan ko, kay Jasmine at Gabriel, tungkol sa pera mula sa pagbenta ng History Quest. Kailangan kong malaman kung magbabago ang pera. Nakinig si Sofia sa lahat, pagkatapos ay tiningnan ako at sinabi, Daniel, wala akong pakialam sa pera mo. Mahalaga sa akin na ginamit mo ito para tulungan ang mga estudyante na maging guro. Iyon ang nagsasabi kung sino ka. Ang iba ay numero lang sa bangko. Nagpakasal kami 1 taon pagkatapos. Maliit na seremonya, malalapit na kaibigan at nanay ko lang. Hindi ko inimbita ang tatay ko o si Gabriel. Wala na sila sa buhay ko at okay lang ako doon. Sa susunod na 3 taon, kami ni Sofia ay nagtayo ng buhay. Nagbakasyon kami sa summer breaks, nagho-host ng game nights kasama ang ibang guro, nag-uusap tungkol sa posibleng pamilya balang araw. Masaya ako, tunay na masaya, sa paraang hindi ko naranasan kay Jasmine. Pagkatapos ay namatay ang tatay ko. Dumating ang tawag mula sa nanay ko isang Martes umaga. Daniel, anak, ang tatay mo. Malaking atake sa puso. Wala na siya. May naramdaman ako, pero hindi grief. Parang pagsara ng libro na hindi mo talaga nagustuhan. Hindi kami nag-usap ng tatay ko ng 6 na taon. Hindi mula nang sabihin ko sa kanya na hindi ako dadalo sa kasal ni na Gabriel at Jasmine. Tinawag niya akong walang utang na loob. Sabi niya, may hawak akong galit sa bagay na nag-work out para sa pinakamabuti. May libing, sabi ng nanay. Alam ko mahirap ang mga nangyari, pero kailangan kita roon. Pakiusap, Daniel, para sa akin. Tiningnan ko si Sofia na nakatingin sa akin ng may pag-aalala. Dadalo kami, sabi ko sa nanay. Sa St. Michael's Catholic Church, ang libing, parehong simbahan kung saan dumalo ang tatay ko sa misa tuwing linggo ng 40 taon. Naka-dark suit ako at nakatayo sa likod kasama si Sofia, nanonood sa mga pumapasok. Mga business associate, empleyado mula sa hardware stores, kapitbahay, pamilya, kaibigan. Pagkatapos ay pumasok sina Gabriel at Jasmine. 7 taon na mula nang makita ko sila ng personal. Mas matanda si Gabriel, may gray na sa buhok, mga linya sa mata na wala noon. Nakasut na siguro 250,000 pero may kumupas sa kanya, parang masyadong pinipilit na magmukhang matagumpay. Si Jasmine ay nasa braso niya, nakaitim na dress na sumisigaw ng mahal. Naganda pa rin siya, pero may tigas sa mukha niya ngayon na wala ng 20 anyos siya. Nakita nila ako na nakatayo kasama si Sofia. Maingat na neutral ang mukha ni Gabriel. Bahagyang lumaki ang mata ni Jasmine, pagkatapos ay nanliit habang tinitingnan si Sofia, pinoproseso kung ano ang ibig sabihin yon. Pagkatapos ng serbisyo, nagtipo ng mga tao sa church hall para sa kape at kwentuhan. Nakaupo ako kasama si Sofia, nakikinig sa isa sa dating business partner ng tatay na nagkukwento ng lumapit si Gabriel. Daniel, sabi niya, inilahad ang kamay na parang business acquaintance kami. Salamat sa pagdalo. Matagal kong tiningnan ang kamay niya bago ko ito mahinang hinawakan. Hiniling ni Nay. Tama. Pilit ang ngiti ni Gabriel. Nakakahiya ito. Talaga? Tanong ko. Hindi ko napansin. Lumitaw si Jasmine sa tabi ni Gabriel at nakita ko ang mata niya na sinusukat si Sofia na parang alahas na tinitingnan ng jeweler ang kakompetensya. Daniel, sabi ni Jasmine, matamis ang boses. Matagal na. Hindi pa sapat, sagot ko ng pantay. Tumawa siya na parang biro ko. Bitter pa rin, nakikita ko, pagkatapos ng maraming taon. Hinanap ng kamay ni Sofia ang kamay ko. Hinawakan ng mahina, paalala na manatiling kalmado, huwag makisali. Hindi ako bitter, sabi ko. Salamat pa nga ako. Ginawa niyo akong pabor. Nagbago ang ngiti ni Jasmine. Pabor? Ipinakita niyo sa akin kung sino talaga kayo bago ko nagawang pagkamali na pakasalan ka. Mas mahalaga iyon kaysa sa anumang singsing. Bahagyang lumapit si Gabriel, protective mode. Halika, Daniel. Sa libing ng tatay natin, hindi ba tayo pwedeng maging civil? Civil ako, sabi ko. Mas civil pa kung i-ignore kita ng buo. Ang ginawa mo sa akin, hindi civil, Gabriel. Calculated cruelty iyon, pero move on na ako. Halata, sabi ni Jasmine, puno ng sarkasmo habang tinitingnan si Sofia.
Bagamat kailangan kong sabihin, inaasahan ko na mas impressive ang makakasama mo. Doon nagsalita si Sofia, kalmado pero matatag ang boses. Impressive paano? Sa moral? Sa profesional? Dahil sigurado akong talo ko kayo sa pareho. Namula ang mukha ni Jasmine. Excuse me. Narinig mo ako? Tuloy ni Sofia. Hindi ko kayo kilala at sa totoo lang ayaw ko. Pero alam ko ang ginawa niyo sa asawa ko 7 taon na ang nakalipas at alam ko na ang mga taong nagtatayo ng relasyon sa pagtataksil ay bihirang maging masaya. Oh, masaya kami? Mabilis na sabi ni Jasmine. Masyadong mabilis. Magaling ang negosyo ni Gabriel. May lahat kami ng gusto maliban sa integrity, simpleng sabi ni Sofia. Humigpit ang panga ni Gabriel. Wala kayong alam tungkol sa amin. Sapat ang alam ko, sagot ni Sofia. Alam ko na yung tipo kang magnanakaw mula sa sariling kapatid. Iyon na ang lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa karakter mo. Doon lumapit si Jasmine nang sapat para maamoy ko ang mamahaling pabango niya at bumulong. Kaya pala, nanalo ako, di ba? Ako. Guro ka pa rin at nabubuhay sa buhay na hindi mo maibibigay. Tiningnan ko siya, talagang tiningnan, at nakita ko ang bagay na hindi ko napansin 7 taon na ang nakalipas. Desperasyon. Kailangan niyang maniwala ako na nanalo siya dahil sa loob-loob niya ay hindi siya sigurado. Oo, sabi ko ng kalmado. Ipakilala ko sa iyo ang asawa ko. Natigilan si Jasmine, ang mata niya ay lumilipat sa pagitan namin ni Sofia, ang pagkalito ang pumalit sa yabang. Ang asawa kong si Sofia, tuloy ko, na mahal ako kung sino ako, hindi kung ano ang mabibili ko para sa kanya. Ang asawa ko na pinili ako nang akala niya ay guro lang ako na may sahod ng guro. Ang asawa ko na walang pakialam nang sabihin ko sa kanya ang pera dahil hindi iyon ang mahalaga sa kanya. Maingat na blangko ang mukha ni Gabriel. Anong pera? Ang pera mula sa pagbenta ng educational software company ko, 3 taon na ang nakalipas, sabi ko. Alam mo, yung itinayo ko mula sa wala habang abala ka sa pagnanakaw ng fiancé ko. Yung nabenta ng 400 milyon. Nawalan ng kulay ang mukha ni Jasmine. Nagsisinungaling ka. Talaga? Tanungin mo si Gregorio Padilla o tingnan ang Business News, 3 taon na ang nakalipas. History Quest ibinenta sa Pearson Education. Nag-headline sa education sector. Tinitingnan ako ni Gabriel na parang hindi niya ako nakita noon. Nagbenta ka ng company ng 400 milyon at hindi sinabi kahit kanino. Sinabi ko sa mga mahalaga. Sabi ko, hinigpitan ng kamay ni Sofia. Sa mga nasa totoong buhay ko, tumigil ka ng maging bahagi ng buhay ko ng day na itinaksil mo ako. Parang sinampal si Jasmine. Pero guro ka pa rin. Yan ang mga pinili ko, sabi ko. Nagtuturo ako dahil mahal ko ito. Nagmamaneho ako ng maaasahang kotse dahil hindi ko kailangang patunayan ang kahit ano sa kahit kanino. At mas masaya ako kaysa dati. Nagsisinungaling ka, ulit ni Jasmine, pero nanginginig na ang boses niya. Ito ay pathetic attempt lang para maging okay ang pakiramdam mo. Kinuha ni Sofia ang phone niya, nag-search ng mabilis at ipinakita kay Jasmine ang article. Daniel Torres at Gregorio Padilla, mga guro sa Quezon City na nagtayo ng History Quest, ibinenta sa Pearson sa undisclosed sum, tinatayang 400 hanggang 500 milyon. Nanginginig ang kamay ni Jasmine nang ibalik ang phone. Tiningnan niya si Gabriel at nakita ko ang mga tao ng duda na biglang naging kakilakilabot na katiyakan. Magkano nakita mo ngayon? Tanong ko kay Gabriel ng casual. 7 figures pa rin o nahirapan na ang market? Ang katahimikan ni Gabriel ang sagot. Iyon ang naisip ko. Sabi ko, nakikita mo, ang bagay sa pagbuo ng business sa consulting ay ikaw lang ang halaga ng huling contract mo. Malupit ang tech sector nitong mga nakaraang taon, di ba? Okay lang kami, sabi ni Gabriel, pero kulang sa conviction ng boses niya. Sigurado ka ba? Tanong ko. Dahil mula sa kinatatayuan ko, mukhang mas mahirap ang trabaho mo para sa mas maliit na kita. Nakakatawa kung paano gumagana iyon. Tinitingnan na ngayon ni Jasmine si Gabriel na may ekspresyon na naaalala ko ng mabuti. Ang kalkulasyon, ang muling pagsusuri, ang pag-iisip kung tama ba ang pinili niya. Ang pagkakaiba natin, Gabriel, tuloy ko,
ay itinayo ko ang isang bagay na mahalaga, isang bagay na tumutulong sa mga bata na matuto, isang bagay na lalampas sa buhay natin. Ano ang itinayo mo maliban sa reputasyon ng pagtataksil sa pamilya? Ridiculous ito, sabi ni Gabriel. Pero lumiliko na siya. Jasmine, tara na. Pero hindi gumagalaw si Jasmine. Tinitingnan niya si Sofia, pinapansin ang simpleng damit, kawalan ng alahas, ang halatang kasiyahan. Talagang walang pakialam ka sa pera? Tanong ni Jasmine kay Sofia. Wala kahit kaunti, sagot ni Sofia. Mahalaga sa akin na nagtatag si Daniel ng scholarship fund para sa future teachers gamit ang malaking bahagi nito. Mahalaga na dumadating pa rin siya sa trabaho araw-araw dahil mahal niya ang pagtuturo. Mahalaga na mabait siya, tapat, at hindi sinusukat ang sarili sa bank account. Ang pera ay bonus lang. Tiningnan ako ni Jasmine ng huling beses at nakita ko ang isang bagay na nabali sa likod ng mata niya. 7 taon ng pagsasabi sa sarili na tama ang pinili niya, na nanalo siya, na ang pag-iwan sa akin para kay Gabriel ay ang matalinong galaw, at sa isang usapan, lahat ng iyon ay gumuho. Sana masaya ka, sabi niya ng mahina. At sa unang beses, hindi ito parang insulto, parang pakiusap. Masaya ako, sabi ko ng tapat. Talagang masaya. Hinawakan ni Gabriel ang braso ni Jasmine at halos hinila siya papunta sa exit. Habang umaalis sila, narinig ko ang sinabi niya sa kanya, matalim ang boses na may akusasyon. Sumagot siya ng galit, defensive. Ang fasad ng perfect couple ay nagkakabasag at hindi ako malungkot na nakikita ito. Lumitaw ang nanay ko sa tabi ko, nanood sa buong palitan mula sa kabilang dako ng kwarto. Intense iyon, sabi niya ng mahina. 7 taon na itong pinaghintay, sagot ko. Ipagmamalaki ka ng tatay mo, sabi ng nanay. Hindi kay Gabriel, sayo. Mali siya tungkol sayo, Daniel. Sa tingin ko, alam niya iyon sa huli, pero masyadong matigas ang ulo para aminin. Tiningnan ko ang paligid ng church hall sa mga nagpapaalam sa tatay at napagtanto ko na matagal ko nang naipaalam sa kanya. Nang piliin niya ang tagumpay ni Gabriel kaysa sa dignidad ko, nang gawin niyang malinaw na mas mahalaga ang pera kaysa sa karakter. Ready ka na bang umuwi? Tanong ni Sofia. Higit sa ready. Habang naglalakad kami papunta sa kotse, iniisip ko ang lahat ng nangyari. 7 taon na ang nakalipas, ang pagkawala ni Jasmine ay parang katapusan ng mundo ko. Ngayon, naiintindihan ko na iyon ang simula ng mas magandang bagay. Kinuha ni Gabriel si Jasmine na akala niya nanalo siya sa kompetisyon. Pero ang tanging ginawa niya ay nailigtas ako sa kasal na unti-unting lalason sa amin pareho. Gusto ni Jasmine ng taong makakabili ng gamit para sa kanya. Gusto ni Gabriel ng tropeyo para patunayan ang superiority niya. Bagay sila sa isa't isa. Nakahanap ako ng taong nakakita sa akin, talagang nakakita sa akin, at minahal ang nakita niya. Taong pinili ako ng guro lang ako at hindi nagbago nang malaman niyang mayaman ako. Taong mahalaga ang parehong bagay sa akin, na nagpapatawa sa akin, na nagpapagusto sa akin na maging mas mabuti. Iyon ay hindi panalo o pagkatalo. Iyon ay ang paghahanap ng tamang tao sa wakas. 6 na buwan pagkatapos ng libing, tumawag ang nanay ko. Daniel, anak, dapat alam mo. Naghihiwalay sina Gabriel at Jasmine. Nakakalungkot yan, sabi ko, at sinasadya ko. Hindi dahil gusto ko silang maging masaya ng magkasama, kundi dahil masakit ang diborsyo kahit kanino. Iniwan siya ni Jasmine, tuloy ng nanay. May affair daw siya sa isa sa business partner ni Gabriel, mas mayaman pa. Devastated si Gabriel. Naisip ko iyon sandali. Ginagawa ni Jasmine kay Gabriel ang eksaktong ginawa niya sa akin. Halos makata ang symmetry. Paano niya tinatanggap? Tanong ko. Hindi mabuti. Tumawag siya sa akin kagabi na umiiyak. Sabi niya, hindi niya naiintindihan kung paano niya nagawa iyon pagkatapos ng lahat ng ibinigay niya. Tumawa ako. Hindi ko napigilan. Seryoso siya talaga. Sinubukan kong ituro ang irony, pero ayaw niyang makinig. Tinatanong niya kung pwede ka bang makausap. Sabihin mo sa kanya na sana makahanap siya ng taong mahal siya kung sino siya, hindi kung ano ang maibibigay niya.
At iyon lang ang payo na ibibigay ko sa kanya. Tahimik ang nanay sandali. Talagang move on ka na, di ba? Oo, sabi ko. Tinitingnan sa kabilang kwarto kung saan nagre-rate si Sofia ng papel sa kitchen table, lubos na absorbed sa trabaho. Lumalabas na ang pinakamabuting revenge ay ang mabuhay ng mabuti. Iyon ay 2 taon na ang nakalipas. Kami ni Sofia ay may anak na babae ngayon, si Emma, na 14 months old at may determinasyon ng nanay niya at siguro ang stubbornness ko. Nagtuturo pa rin kami, nakatira pa rin sa simpleng bahay, nagmamaneho pa rin ng maaasahang kotse. Regular kong nakikita ang nanay ko. Bahagi siya ng buhay ni Emma. Isang lola na sa wakas ay naiintindihan na hindi sinusukat ang tagumpay sa piso. Hindi ko na nakakausap si Gabriel mula sa libing. Huli kong narinig, consultant na siya sa firm ng iba, sinusubukang buuin ulit ang reputasyon. Si Jasmine ay nasa 2 kasal, patuloy na humahabol sa yaman, patuloy na naniniwala na ang susunod na mayaman ang magpapasaya sa kanya ng tuluyan. Ang scholarship fund na nagtatag ako ay nakapagpadala ng 12 estudyante sa kolehiyo para maging guro. 3 na ang nagtapos at nagtuturo na sa mga underserved communities. Mas mahalaga iyon sa akin kaysa sa anumang halaga sa bank account ko. Minsan tinatanong ako ng mga tao kung iniisip ko pa rin kung ano ang buhay ko kung hindi iniwan ako ni Jasmine para kay Gabriel. At ang totoo, iniisip ko. Inisip ko kung paano ako magiging kasal sa taong nakikita ako bilang paraan sa dulo kaysa partner. Inisip ko kung paano ko mamimiss na makilala si Sofia. Mamimiss na magkaroon ng Emma. Mamimiss na bumuo ng isang bagay na talagang mahalaga. Ang ginawa ni na Gabriel at Jasmine sa akin ay isa sa pinakamapang-aping bagay na magagawa sa kapwa-tao. Tinaksil nila ang tiwala ko, sinira ang pamilya ko, at halos tuluyang binasag ako. Pero iniligtas din nila ako para maging kung sino ako dapat. Noong araw na iyon sa libing, nang tanungin ni Jasmine kung nanalo ba siya, mali ang tanong niya. Hindi ito kompetisyon kailanman. Ito ay 2 tao na gumagawa ng desisyon tungkol sa anong klaseng buhay ang gusto nilang mabuhay at anong klaseng tao ang gusto nilang maging. Pinili ko ang integridad kaysa itsura, layunin kaysa kita, at tunay na pag-ibig kaysa convenient status. At 7 taon pagkatapos, nakatayo sa church hall, nakatabi si Sofia, nakita ko si Jasmine na napagtanto na mali ang pinili niya. Iyon ay hindi revenge. Iyon ay karma na dumating para kunin ang utang. Ang pinakamabuti, wala akong kailangang gawin maliban mabuhay ng mabuti, maging tapat, magtrabaho ng mabuti, at mahalin ang mga taong deserve ang pagmamahal ko. Ang lahat ng iba ay inayos ng sarili. Kaya oo, Jasmine, pwede mong sabihin na nanalo ka. Nakuha mo si Gabriel, nakuha mo ang pera niya, nakuha mo ang lifestyle na gusto mo ng ilang panahon. Pero nakuha ko si Sofia, nakuha ko si Emma, nakuha ko ang kapayapaan, nakuha kong bumuo ng makabuluhang bagay. At nakuha kong makatulog ng mahimbing na alam kong lahat ng bagay sa buhay ko ay pinaghirapan ng tapat, pinili ng sadya, at itinayo sa pundasyon na hindi guguho kapag may mas mayaman na dumating. Sabihin mo sa akin kung sino ang nanalo. Kung naantig sa'yo ang kwentong ito, kung minsan kang naitaksil at nagtaka kung makakahanap ka pa ba ng kasiyahan, mag-comment sa baba, i-share ang kwento mo. Hindi ka nag-iisa. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang kwento tungkol sa kung paano inaayos ng buhay ang mga bagay, kahit na parang gumuho ang lahat. Pakihit ang like button at makikita kita sa susunod.